kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino. Wika ay isang instrumento at behikulo upang magkaroon ng maayos na komunikasyon. Ang kasaysayan ng wikang Filipino ay nagsimula noong 1521. Natuklasan nila na mayroong 200 na wikain ang mga Pilipino. Batay sa Saligang Batas 1935, ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Cebuano, Ilocano, Waray, Maguindanao ay isa sa mga halimbawa sa mga katutubong wika. Ang sumusunod ay iba't ibang kautusan. Nobyembre 1936, inaprubahan ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na lumikha ng surian ng wikang pambansa. December 30, 1937, sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibabatay sa Tagalog. Noong unang araw ng Abril 1940, ipinalabas ang kautosang tagapagpaganap na nagtaghana ng paglilimbag ng isang balarila at isang diksyonaryo sa wikang pambansa. Noong ikapito ng Hunyo 1940, pinagtibay ng Batas Commonwealth bilang 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4, 1946, ang wikang pambansa ay iisa sa mga opisyal na wika ng bansa. Marso 26, 1954, nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula Marso 29 hanggang Abril 4. Subalit ang petsa ng pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 13 to 19 tuwing taon. Agosto 12, 1959, tinatawag na Pilipino ang wikang pambansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ng Kagarawan ng Edukasyon. Ang kautosang bilang 7, ayon sa kautosang ito, kailanman ay tutukuyin ang pambansang wika ay Pilipino ang gagamitin. October 24, 1967, nilagdaan ng Pangulong Marcos ang isang kautosang nagtadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay pangalanan sa Pilipino. Marso 1968, ipinalabas ni Kalihim Rafael Salas ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran, tanggapan, at mga sangay nito ay maisulat sa Pilipino. Noong ikapito ng Agosto 1973, nilikha ng Pambansang Lupon ng Edukasyon ang resolusyon nagsasaad na gagamitin medium ng pagtura mula sa antas elementarya hanggang tersyarya sa lahat ng paaralang pambayan o pribado at pagsisimula sa taong panuruan 1974 to 75. Kautosang Pangkagawaran bilang 25 Hulyo 19, 1974. Nilagdaan naman ni Kalihim Juan L. Manuel na Kagawaran ng Edukasyon at Kultura na nagtakda sa mga panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilingual. February 2, 1987, mula sa Pilipino ang pambansang wika ay tatawaging Filipino. Kautosang Pangkagawaran bilang 81, Agosto 6, 1987. Sa pamamagitan ng Kautosang Kagawaran bilang 81 noong ika-6 ng Agosto 1987, ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na letra. Hulyo 1997, ang buwan ng Agosto taon-taon ay buwan ng wikang Filipino.